Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1476. Narinig ni Waltz ang malamig at walang awa na boses ng isang lalaki, ngunit wala siyang kakayahan ni Alex. Natusok ang tear gas sa kanyang mga mata dahilan para bumuhos ang mga luha. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata at hindi niya makita ng malinaw ang nakapaligid na sitwasyon. Napahigpit na lamang ang pagkakahawak niya kay Lennox at gumalaw ayon sa kanyang alaala. Sa sandaling ito, narinig niyang may sumisigaw, "Waltz, dito! Waltz, dito!" Nang maramdaman ni Waltz na may tumama sa kanyang likod, bigla siyang tumalikod, sinusubukang imulat ang kanyang mga mata. Dahil dito, nakita niya ang itim na nguso ng baril na nakatutok mismo sa pagitan ng kanyang mga mata. At walang pag-aalinlangan na hinailan ng may-ari ng baril ang gatilyo. Bang! Si Richit Asterisk. Sa gusali ng Thousand Miles Conglomerate, mayroong isang pulang Porsche 911 na nakaparada sa pasukan. Si Rhea Hoffer, na tahimik na nakaupo sa driver's seat, ay tumingin sa loob ng Thousand Miles Conglomerate building sa bintana ng kotse. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang tumatakbo palabas ng gusali sa takot. Ang mukha ng lahat ay puno ng takot at pagkabalisa. Ang ilang mga tao sa gitna ng karamihan ay nahulog at pagkatapos ay natapakan. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Rhea bago tahimik na nagsalita, "Sinabi ko nang magsisisi ka. Tanga. Akala mo ay kapuri-puri ang katapangan pero sa totoo lang ay hanggal lang. Ang ganitong privileged na institusyon tulad ng Department 6 ay hindi isang bagay na ikaw, isang hamak na figure mula sa underworld, ay maaaring makagulo. Ikaw ay kung ano ang sinasabi ng mga tao na ikaw ay pagkatapos ng lahat. Ayos lang, kalimutan mo na. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay hindi pino at hindi presentable. Ako, si Rhea Hoffer, gusto lang magbigay ng papuri sa iyo, ngunit hindi mo sinamantala ang pagkakataon." Pinaandar na niya ang sasakyan at aalis na sana sa lugar na iyon. Biglang may lumipad na helicopter. Hindi pa lumalapag ang helicopter at 12-12 ng metro pa rin ito sa ibabaw ng lupa. Biglang may tumalon pababa. Boom! Tarat-tarat! Ang figure ay nahulog mismo sa harap ng gusali sa bubong ng isang sasakyan na nagpapatupad ng batas. Sa sandaling iyon, ang buong kotse ay na-flatten sa isang scrap metal. Pagkatapos, isang dumadagandong na boses ang tumunog. "Kayong mga lapdog from Department 6, how dare you touch the wife of my apo? Gusto kong mamatay kayong lahat." Kagad pagkatapos, ilang mga figure ang tumalon pababa mula sa helicopter. Ang ilang mga tao ay sumugod sa gusali na parang ihip ng hangin. Nagulat ang lahat ng taga-Department 6 na nagbabantay sa pinto. Natigilan si Rhea habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. May darating pa bang mga tao para tulungan sila sa oras na ito? Malinaw na mayroon silang mataas na antas ng martial arts, sino sila? Gayunpaman, hindi nagtagal ay umiling siya at bumulong kahit sino pa ang dumating, walang silbi ang lahat. Tabanan laban sa Departamento 6, ang tanging wakas na makukuha mo mula rito ay ang pagkawasak. Asher Storm, ito ang pinili mo. Hindi sinasadya ni Rhea na ituloy ang panunood kaya nagmaneho siya. Ito ay dahil sa pakiramdam niya na kahit gaano pa ang proseso, ang pagtatapos ay itinapon na sa bato. Si Richit. Bang! Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Naisip ni Waltz na siguradong patay na siya. Kung wala ang Galactic Protection Amulet, imposibleng iwasan ang napakabilis na mga bala na nagpaputok sa ganoon kalapit na distansya. Gayunpaman, ang inaasahang sakit sa kanyang ulo ay hindi lumitaw. Ganito kaya ang pagtama ng bala sa ulo. Nang siya ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa kanyang harapan sa gitna ng puting usok sa kanilang paligid. Gumamit ang babae ng malikot at patas ng mga kamay upang harangan ang huso ng baril, pati na rin ang pagpigil sa paglabas ng bala. "Humihingi ka na ba ng pahintulot ko bago siya patayin?" Basag. Napilipit ang malamig na katawan ng baril at ngayon ay parang twisted knot bun. Nakilala ni Waltz ang may-ari ng boses na ito. Tia. Kabanata 1477. Ang dumating ay walang iba kundi si Tita Rockefeller.
Pagkatapos ng huni, nilaslas niya ang leeg ng miyembro ng Department 6 na nagpaputok ng kutsilyo at agad itong pinutol. Patuloy na tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Waltz ngunit hindi pa rin niya nakayanan ang tusok mula sa tear gas at mabilis na pumikit muli. Namumula ang magkabilang mata niya dahil sa pananakit. Maging ang kanyang paningin ay naging malabo. Gayunpaman, malinaw niyang nakita ito. Maliwanag at malapad ang mga mata ni Tita Rockefeller na walang kahit isang pahiwatig ng luha sa mga ito. Parang walang epekto sa kanya ang tear gas. Tinawakan ni Tita Rockefeller ang kamay ni Waltz habang ginagabayan siya sa conference room. Paminsan-minsan, kinahampas niya ang palad o ang kanyang kutsilyo na naging sanhi ng tahimik na pagbagsak ng mga miyembro ng Department 6 sa lupa at gumawa ng sunod-sunod na tunog. Naririnig din ni Waltz ang mga sigaw na nagmumula sa kanilang mga walkie-talkie ngunit madalas ay walang tugon dito. At pagkatapos, sumugod si Geronimo kasama sina Brittany, Maya, Holly at ang iba pa pati na rin ang ilang eksperto mula sa Divine Constabulary. Yung mga allopiers ng Department 6 *minute sino ang nagpapasok sa inyo? Naglakas loob pa silang hawakan ng asawa ng apo ko, how dare they have the balls to do this? Samantala, sumigaw sina Brittany at Maya, Waltz, nasaan ka? Mabilis na sumagot si Waltz na, Maya, nandito ako. Habang nakatayo si Tita Rockefeller sa harap ng sirang bintana, kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Brittany na dumarating sa usok. Hindi siya umusad. Talaga, ang mga miyembro ng Departamento 6 sa conference room ay lahat ay hinarap niya. Naniniwala siya na kayang harapin ng Divine Constabulary ang iba pa sa kanila sa labas. Nang makita si Waltz na lumalakad ng ilang hakbang pasulong at nakilala si Brittany at ang iba pa, tumalon siya mula sa sirang bintana at nawala sa isang kisap mata. Isang mahinang bulong na lang ang naiwan sa hangin saan nagpunta ang lalaking iyon. Si Richard Asterisk. Sa isang tawag lamang mula kay Gil Zinos, sinimula ni Lennox at ng iba pa ang kanilang pag-atake sa Thousand Miles Conglomerate. Hanggang ngayon, ang mga tao mula sa Department 6 ay naglulunsad ng kanilang mga pag-atake sa Thousand Miles Conglomerate. Sa buong proseso, isang araw na ang lumipas. Gayunpaman, ang telepono ni Alex ay nasa isang hindi makontak na estado na parang nawala siya sa mundo. Matagal nang pumunta si Tia Rockefeller sa Rockefeller Manor para hanapin siya, ngunit walang tao doon. Tinakpan niya ang buong asyenda ng kanyang espiritual na pakiramdam at hinanap ang bawat pulgada ng lugar, ngunit wala pa rin siyang makitang anumang palatandaan sa kanya. Sa Thousand Miles Conglomerate Building, mabilis na nakontrol ni Geronimo at ng iba pa ang sitwasyon. Hindi nagpakita ang Lord Commander ng Department 6 kaya walang ibang maaaring magdulot ng pananakot kay Geronimo na opisyal na na-promote sa innate martial honor. Sampal. Agad na sinampal ni Geronimo si Lennox at nagmura, Bast Road. Ikaw ang bastos na nag-utos na gawing mahirap ang Thousand Miles na i-frame ang mga ito at iset up ang mga ito. God the asterisk man where's the tax evasion you talk about? Nasaan ang monopoly market na ginawa nila? At naglakas loob ka pang makipagbarilan sa asawa ng apo ko. Ikaw ay isang matigas ang ulo, hindi ba? Sampal, sampal, sampal. Sunod-sunod na sampal ang ibinigay ni Geronimo kay Lennox sa mukha. Tumudugo ang ilong ni Lennox at masakit ang mukha niya. Ang ibang miyembro mula sa Department 6 na katabi nila ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Walang mag-aakalang tatakbo ang matandang baliw na ito mula sa Divine Constabulary dito para suportahan ang Thousand Miles Conglomerate at sinabi pa na si Waltz ang asawa ng kanyang apo. Labis na nanlumo si Lennox. May matinding hinanakit sa kanyang puso ngayon sa intelligence system ng Department 6 ngayon. How the hell did they investigated it? Paano nila naalis ang ganoong mahalagang impormasyon tungkol kay Waltz na asawa ng apo ng presidente ng Divine Constabulary? Ito ay isang bagay na maaaring magpadala sa kanila sa kanilang kamatayan. Bagamat apo ng Lord Commander si Gil, si Geronimo ay isang big shot na kapantay ng Lord Commander. Si Lennox ay hindi maglalakas loob na saktan si Geronimo para lamang masiyahan si Gil at mapunta sa kanyang magandang biyaya hanggang sa siya ay nawala ng malay. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela.
Kabanata 1478. Gayunpaman, naunawaan din ni Lennox na sa maikling init ng ulo ni Jeronimo, siya ay talagang bugbugin hanggang mamatay sa ganitong bilis. Bukod dito, kapag dumating ang oras, imposibleng asahan na ang Lord Commander ay gagawa ng todo laban sa Divine Constabulary dahil lamang sa pagkamatay ng isang subordinate. Hindi sasang-ayon dito ang Department 6 at gayon din ang mga nakatataas sa departamento. Kaya kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili, tumayo sa mataas na moralidad at gumawa ng opinyon ng publiko. Malakas siyang tumutol, President Melves, I know that I can't measure up to you and you can even kill me anytime. Ikaw ang marangal na presidente ng Divine Constabulary at ang pagpatay sa akin ay kasing dali ng pagpatay ng manok. Pero, hindi ako natatakot sa'yo. Nakatayo sa likod ko ang Department 6 at hindi ko sila ipapahiya. Naninindigan ako sa panig ng katwiran at katarungan. Hindi kailanman mananaig ang kasamaan sa kabutihan mula noong sinaunang panahon kaya hindi ako naniniwala na maaari mong itago ang katotohanan sa masa. Hindi kailanman mananaig ang kasamaan sa kabutihan. F*** Sacker. Diretsong nagmura si Jeronimo. Ano ang ginagawa mo sa akin, isang demonyo? Noong pinamumunuan ko ang Divine Constabulary mula sa duyan hanggang sa libingan, nakasuot ka pa ng pampers, anong hustisya ang maire-represent mo? Sampal. Sampal. Habang sinasabi niya iyon ay sinampal pa niya ng 2 beses si Lennox sa mukha. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Para mambola ang apo ni Grant Zenos, talagang gusto mong sirain ang Thousand Miles Conglomerate at patayin ang asawa ng apo ko. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na hawakan ka? Sumigaw si Lennox, iyan lang ang paninira mo. Ako, si Lennox Johansson, ay gumawa ng tama para sa kapakanan ng hustisya. Ako ay may malinis na budi at walang pag-aalinlangan. Ang Thousand Miles Conglomerate ay bumuo ng mga puwersang underworld, inapi ang mabubuting tao at sinira ang mga pamilihan. Nakikita iyon ng lahat ng may mata. At kahapon lang, brutal nilang nabali ang mga paa ng isang lalaking nagngangalang Winald Grundy mula sa Michigan, at ngayon ay inatake nila ang aking mga tao mula sa Department 6. Kumilos ako sa ngalan ng Department 6 para arestuhin ang mga tao, ano ang problema niyan? Kumunot ang noo ni Jeronimo. Sa ngayon, sa harap ng napakaraming mga tao, ang taong ito ay patuloy na sumisigaw. Bilang presidente ng Divine Constabulary, kung direktang papatayin siya ni Jeronimo, tiyak na batikos siya. Bukod dito, sa prinsipyo, ang Divine Constabulary ay walang karapatan na bitiin ang sinuman mula sa Departamento 6. Sa eksena, mayroong hindi bababa sa 30 tao mula sa Department 6, ang kanilang mga tingin ay nakatutok sa kanya. God the Smith, dapat pinalo ko na lang siya sa gulo kanina. Nang si Jeronimo ay nakaramdam ng labis na panghihinayang at si Waltz kasama ang lahat ay wala ring magawa, isang mahinahong boses ang tumunog. May problema ako dyan. Sa sandaling tumunog ang boses, si Brittany, Waltz at ang lahat ay tuwang-tuwa at nakahinga ng maluwag. Nakikilala kasi nila na ang dumating ay si Alex. Matapos ang isang buong araw, 48 oras, sa wakas ay nagising na siya. Hindi, dapat sabihin na bumalik siya. Si Richard Asterisk. Kung babalikan ang nakaraan noong isang araw, si Alex, na nabalot ng mga gintong rune na pinakawala ng Shattered Chaos Bead, ay nakakita ng isang malaking reclining Buddha statue. Tapos nawala na siya sa kwartong kinaroroonan niya. Iyon din ang dahilan kung bakit minsan hinanap siya ni Tita Rockefeller, ngunit wala siyang nakitang bakas sa kanya. Ito ay dahil sa loob ng basag na butil na iyon, isang maliit na universo sa sarili nitong hindi inaasahang nabuklad sa loob. Kinaladkad si Alex sa maliit na mundong iyon matapos mabalot ng mga gintong rune. Pagsamba kay Avalokitesvara ang Bodhisattva, Mahasattva na siyang dakilang mahabagin. Ang patuloy na pag-awit ay eksaktong purong himig ng Budismo. Pinakinggan ito ni Alex gamit ang kanyang mga tainga, hinayaan ang mga awit na punan ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay may mga mahiwagang kapangyarihan ito, dahilan para magkaroon siya ng pakiramdam na gustong tumungo upang sambahin ito kaagad. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang mga himig ng Budismo ay nagmula sa bibig ng malaking reclining Buddha.
Sa napakalaking reclining Buddha statue na tumawid sa langit at lupa, ang bibig ay nagmistulang isang malaking kuweba. Nawala si Alex sa kanyang sarili sa mga himig ng Budismo. Naglakad siya patungo sa reclining Buddha na parang zombie, balak pa niyang umakyat sa napakalaking bibig nito. Gayunpaman, tulad ng isang paa ni Alex sa bibig nito, ang labi ng chaos bead sa kanyang palasyo ng isip ay sumambulat at nanginginig ng marahas. Whoosh! Ang pagkabigla ay dumaan sa buong kalawakan. Ang walang katapusang gininto ang reclining Buddha ay nabasag din mula sa impact at gumuho na parang buhangin. Sa wakas, ito ay naging walang kabuluhan na para bang hindi ito umiral noong una. Gayunpaman, sa harap ni Alex, lumitaw ang isang matandang monghe na may itim na guhit sa buong mukha. Binigyan niya ng masamang tingin si Alex. "Sira mo talaga ang Golden Mirage Dragon ko." Kabanata 1479. Habang tinitingnan ni Alex ang monghe na may itim na guhit sa mukha, labis siyang nagulat. Saan galing ang monghe na ito? At ano ang Golden Mirage Dragon? Ngayon lang ba ang napakalaking reclining Buddha statue? Sa katunayan, kanina pa siya nabighani sa mga himig ng Budismo. Sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pag-iisip sa yugto ng Divine Transcendence, hindi niya mapigilan ang mga himig ng Budista mula sa monghe ng Budista na may mga itim na guhit sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa biglaang pagkabigla mula sa chaos bead na naging sanhi ng pagbagsak ng reclining Buddha statue, matagal na siyang nakapasok sa bakana ng rebulto. At ang rebultong iyon ng Buddha ay tinawag na Golden Mirage Dragon. Sa sandaling ipasok niya ang bibig nito, itatapon na sana ni Alex ang sarili sa bitag nito nang mahuli siya ng monghe na may itim na guhit sa mukha. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kukunin ng monghe. Ito ay isa pang pag-iiral na handang pumalit sa katawan ng isang tao. Napatingin si Alex sa monghe na nakakunot ang noo at napaatras ng 2 hakbang. Nararamdaman niya na ang monghe ay magiging isang mahirap na tao at dapat ay lubos na makapangyarihan. Nang tumingin sa kanya ang monghe, parang hindi mapakali ang kanyang kaluluwa dahil malapit na itong maanod. "Sino ka? Ano ang lugar na ito?" tanong ni Alex. Ang monghe sa una ay galit na galit, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Alex, siya ay natigilan. Pagkatapos, pinag-aralan niyang mabuti si Alex, at pagkatapos ay bumulalas pagkaraan ng ilang sandali, kaysa totoo lang, isa kang brat na nasa Divine Transcendence lang. Paano nakapasok ang mga basurang tulad mo sa Mirage Dragon Realm ko? Natigilan din si Alex. Ano ang Mirage Dragon Realm? Gayunpaman, hindi siya pinansin ng itim na guhit na monghe at napahawak sa sarili niyang ulo. Kung siya ay may buhok, lahat ng ito ay nabunot ngayon. Paikot-ikot siya sa lugar at sinabing, "Imposible. Imposible. Paano makapasok dito ang isang tao sa Divine Transcendence? Ang mga basurang tulad nito ay agad na madudurog hanggang sa mamatay. Ano ang silbi ng ganitong katawan? Hindi nito kakayanin ang kapangyarihan ng reincarnation ko." Narinig naman agad ni Alex. "Gusto mong kunin ang katawan ko?" Tinitigan siya ng itim na guhit na monghe at hindi nagsalita, na tila nag-iisip ng paraan. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang umikot ang kanyang ekspresyon. Ang mga itim na guhit ay umatras sa kanyang mukha at siya ay naging isang makatarungang mukha na monghe. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, "Amitabha, mahusay, napakahusay. Black Stripe, naisip mo na ang lahat at inayos ang lahat ng mahahalagang sikreto, ngunit hindi ka pa rin makakapantay sa tadhana sa huli. Hindi mo akalain na ang unang taong papasok sa Mirage Dragon Realm mo ay isang Divine Transcendence na hindi pa nakakamit ang immortalidad, tama ba?" Natigilan si Alex na bigla na naman sa mga pangyayari. Ano ang nangyari sa monghe na ito? Sa susunod na segundo, muling nagbago ang monghe, muling lumitaw ang mga itim na guhitan. Umuso siya at sinabing, kung ganoon, paano siya nakapasok? Dahil nakapasok siya sa Mirage Dragon Realm ko, ibig sabihin ay malakas ang katawan niya. Siya ay isang deviant na dapat na makatiis sa aking kapangyarihan ng reincarnation, kaya ipinapakita nito na ako ay matagumpay pa rin. Pagkatapos muling nagpakita ang mukha ng monghe. Hindi, nakatadhana kang hindi magtagumpay. Baka kaya niyang tiisin pero hindi mo kaya.
Revealer, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Blackstripe. Sumagot ang maamo na monghe, tingnan mo siya ng maayos, ano ang nasa isip niya na palasyo. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw si Blackstripe, oh. Hindi. May Mother Chaos talaga siya. Naintindihan na naman ni Alex ang sinasabi niya. Mukhang hindi madaling makitungo ang schizophrenic na monghe na ito kay Alex dahil sa Mother Chaos. With that, bahagyang gamaan ang pakiramdam niya. Kaya tinanong niya ano sa mundo ang pinag-uusapan ninyo. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang lugar na ito? Baka ilusyon lang ang ginawa niyo. Umiling ang mukha ng monghe. Ito ay hindi isang ilusyon o isang katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Upang makita ang isang mundo sa isang butil ng buhangin at isang langit sa isang ligaw na bulaklak. Tawakan ng infinity sa iyong palad at ang kawalang hanggan sa isang oras. Ito ay isang universo sa loob ng mga basag na chaos beads. Kung gayon paano ako lalabas? Ayaw nang manatili pa ni Alex dito dahil masyadong delikado. Kung alam niya na makakakuha siya ng ganitong uri ng mga resulta, hindi niya kukunin ang butil kahit na siya ay namatay. Hindi tumugon ang makatarungang mukha ng monghe. Sa halip, kinausap niya ang itim na guhit na monghe. Blackstripe, ikaw at ako ay kabilang sa parehong katawan at kami ay naghihintay dito sa hindi mabilang na taon. Sa huli, hindi ka pa rin ba susuko? Ang landas ng Budismo ay hindi mapapahamak at mayroong muling pagkakatawang tao ng tadhana. Kinugol mo ang iyong buong buhay sa pagsisikap na ganap na ibagsak ang mundo ng Budismo, ngunit nakatadhana na hindi ka magtagumpay. Ang taong nasa harap mo na may dalang Mother Chaos ang pinakamagandang patunay. Siya ang pinili ng tadhana ng Budismo. Amitabha. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1480. Sumigaw ang itim na guhit na monghe, hindi ako kontento, hindi ako kontento. Ang Budismo ay isang landas ng paglilinang. Ano ang layunin ng paglinang ng Budismo at ano ang silbi ng Budismo? Pinagdikit ng mukha ng monghe ang kanyang mga kamay. Ang banal na kaalaman, kaliwanagan ng sarili, orihinal na dalisay, ngunit sa pusong ito, makakamit mo ang pagiging Buddha. Blackstripe, ikaw ang una kong masasamang iniisip. Ipinanganak ka dahil sa akin at mamamatay ka kasama ko. Maaari rin akong sumama sa nagninangas na apoy ng Budismo. Ang tanging hiling ko lang ay ang hindi makatarungang buhol na ito ay malutas minsan at magpakailanman, ang mga hadlang ng mga kasalanan ay aalisin magpakailanman, ang mga masasamang kaisipan ay hindi na muling lilito, ang kaliwanagan ay hindi na uurong. Napakahusay, mahusay. Ang tinig ng maamo na monghe ay malakas na parang kumukulog at nagbigay ito kay Alex ng isang pakiramdam ng banal na kaliwanagan. Sa susunod na sandali, ang mukha ng monghe ay kumikinang ng walang katapusang gininto ang liwanag at naging isang anyo ng gininto ang enerhiya, mabilis na tumusok sa katawan ni Alex. Nagulat si Alex. Sa katunayan, hindi man lang niya naintindihan ang mga salita at intensyon ng matandang monghe. Nag-aalala siya na ang dahilan kung bakit napunta ang lalaki sa kanyang katawan ay upang kunin ito. Ngunit sa lalong madaling panahon, isang masa ng impormasyon ang dumaan sa kanyang dagat ng kamalayan. Ito ang huling bagay na ipinasa sa kanya ng makatarungang mukha na monghe. Ipinaunawa nito sa kanya ang isang bagay, ang makatarungang mukha na monghe ay may marangal na titulo na tinatawag na tagapaghayag, at ang Blackstripe ay ang kanyang masasamang kaisipan na pinutol ng kanyang Sword of Wisdom kalaunan, na nagpapahintulot sa bukol ng masasamang kaisipan na bumuo ng sarili nitong kamalayan. Sa sandaling mayroon na itong sariling pag-iisip, nais ng Blackstripe na sirain ang Budismo at ibagsak ang buong pundasyon ng Budismo. Sa huli, halatang hindi siya nagtagumpay. Nagawa ni Revealer na mabawi ang masasamang kaisipan. Gayunpaman sa panahong iyon, ang masasamang kaisipan ay matagal nang nagkaroon ng sarili nitong hugis na katumbas ng isa pang kompletong kaluluwa. Ginamit ni Revealer ang kanyang sariling katawan bilang kapalit upang aisil ang mga itim na pattern ng masasamang kaisipan sa mga basag na ulo ng Chaos, ngunit hindi pa rin sumuko ang Blackstripe at itinatag ang Mirage Dragon Realm, naghihintay na sunggaban ng pagkakataong maipanganak muli sa pamamagitan ng pagmamayari.
Pagkatapos bumangga siya kay Alex na nasa palasyo ng isip niya ang Mother Chaos. Hindi. Revealer, mali ka. Hindi mo dapat ginawa ito, hindi mo dapat. Ang mukha ni Blackstripe at ang mukha ni Revealer ay lumitaw na kahalili na parang schizophrenia. Sa wakas dumaan din ang Blackstripe sa isipan ni Alex, Brad, remember to not believe in Revealer's nonsense. Huwag linangin ang Budismo, ito ay isang panloloko, isang nakakagulat na panloloko. Ang layunin nito ay paksain ang sangkatauhan. Ipapasa ko sa iyo ang isang pamamaraan, ito ay tinatawag na Brahma's Supreme Touch. Magagawa nitong iligtas ang iyong buhay kung sakaling makatagpo ka ng dakilang kapangyarihan ng Buddha. Sa isang bugzo ng pag-iisip, naliwanagan siya ng perpektong karunungan ang walang kapintasang mga turong Budista. At pagkatapos kung ito ay Revealer o Blackstripe parehong pumasok sa kanyang katawan. May soul power pa sila. Gayunpaman sa isang pagliko lamang mula sa Chaos Bead, ang mga kapangyarihang iyon ng kaluluwa ay gumuho. Sa kabilang banda, naramdaman ni Alex ang isang malaking puwersa na sumabog sa kanyang katawan na nakakaapekto sa kanyang mga panloob na organo at sa kanyang mga meridian. Ang kanyang cultivation base ay mabilis na tumaas. Siya ay sa una ay nasa maagang yugto lamang ng Divine Transcendence ngunit hindi nagtagal ay naabot ito sa intermediate stage. At pagkatapos umabot ito sa advanced na yugto. Pagkatapos naabot na nito ang Rurok. Isang hakbang na lang ang layo niya sa core formation. Tungkol naman sa Supreme Touch ni Brahma na ibinigay sa kanya ng Blackstripe, hindi nito kailangan ng kontrol ni Alex. Sa kanyang pagtataka, ito ay umuusbong sa kanyang dagat ng kamalayan tulad ng halos nakaukit sa kanyang kaluluwa. Alam na niya ito ngayon kahit ayaw niya. Sa kasong ito, hindi alam kung gaano ito katagal. Habang unti-unting nawawala ang mga himig ng Buddhist sa kanyang tainga, biglang nagbago ang tanawin sa kanyang harapan. Bumalik na siya sa realidad. Pagkatapos nalaman niyang isang buong araw at gabi ang lumipas. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dorothy, nalaman na ang Thousand Miles Conglomerate ay nahaharap sa isang malaking pagbabago at ito ay malapit ng mabaligtad. Hindi mabilang na mga krimen ang naitala ng gobyerno. Ang mga circumstansya sa Thousand Miles ay patuloy na nagbabago na may narinig na putok ng baril mula sa loob ng gusali. Agad namang sumugod si Alex sa Thousand Miles building. Narinig niya ang sinabi ni Lennox. Mayroon akong opinyon tungkol dito. Sino ka? Kumunat ang noo ni Lennox. May karapatan ka bang magsalita dito? Kalmado si Alex habang sumagot, hindi mo ba ako hinahanap? Hindi mo alam kung sino ako. Ako si Master Rockefeller. Kabanata 1481. Oh. Ikaw pala ang napapabalitang doktor na nakakapagpagaling ng cancer. Tama lang, sumama ka sa amin. May sakit po ang apo ng ating Panginoong Commander, pwede po kayong sumama agad sa akin para gamutin siya. Isa itong malaking karangalan para sa iyo. Agad na sabi ni Lennox. Naniniwala siyang nagbunga ang sinabi niya kanina kay Geronimo. Lahat dito ay opisyal ng gobyerno sa Amerika. Kahit martial honor ka, kailangan mo pa ring sumunod sa rules of the game. Kung ikaw mula sa Divine Constabulary ay maglakas loob na lumabag sa mga patakaran, pagkatapos ay hintayin mo na lamang ang mga parusa mula sa mga nakatataas. Gayunpaman, nag-aalala rin siyang baka magalit si Geronimo dahil sa kahihiyan, kaya mas mabuting umalis na siya ngayon at malayo sa lokong ito hanggat maaari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Alex, ang apo ng Lord Commander na sinasabi mo ay tinatawag na Gilzinos, tama ba? Natigilan si Lennox, so kilala mo na siya. Oo, alam ko rin kung anong klaseng sakit meron siya. Ang kanyang ibabang bahagi ay hindi makaramdam ng anuman at ito ay malapit ng mabulok, kawalan ng pagpipigil sa ihi. Oh, hindi ito dapat magtagal. Dapat ay mayroon na siyang urinary incontinence sa ngayon. Nagulat na sabi ni Lennox, talagang kamangha-mangha ka at alam mo pa ang bagay na ito. Kanino mo narinig? Umiling si Alex. Wala akong narinig mula sa sinuman, ako mismo ang gumawa nito. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang lower half na problema ng iyong Panginoon, si Gilzinos, ay sa akin ang sanhi.
Ito ay isang uri ng parusa para sa kanya. So, I'm asking you no, may problema ka ba dito? Pinalot ng katahimikan ang eksena. Natigilan ang lahat. Matapos magtrabaho sa mahabang panahon, ang Master Rockefeller, na gustong anyayahan ni Gil, ay naging eksaktong tao na ginawang walang kabuluhan ang kanyang lower half. Ay ikaw pala. Gulat na napatingin si Lennox kay Alex. Sa wakas, sinabi niya kung ganoon ang kaso, wala nang iba pang sasabihin. Sumama ka sa akin ngayon. Kung mapapagaling mo si Master Gil, baka mapatawad ka. Sundan kita, umiling si Alex. Hindi ka na makakaalis. Anong ibig mong sabihin? Tinuro ni Alex si Waltz. Lahat ng nanakit sa kanya ay dapat mamatay. Galit na galit si Lennox. Mapangahas. Sino ka sa tingin mo? Kahit na sinusuportahan ka ng Divine Constabulary, ano? Ang aming Department 6 ay nasa itaas ng Divine Constabulary, kami. Bago pa siya makatapos, biglang itinuro ni Alex ang kanyang daliri sa kanya. Ito ay ang Supreme Touch ni Brahma, ang pamamaraan na pinilit sa kanya ng monghe na may itim na guhit. Ang pamamaraan na ito ay kusang umunlad ng hindi mabilang na beses sa kanyang dagat ng kamalayan at malalim na nakatatak sa kanyang isipan, na tila ito ay naging bahagi ng kanyang survival instinct. Ito ay maaaring gamitin niya ng natural. Sa isang iglap, ang espasyo sa harap ng mga mata ni Lennox ay tila nagyelo. Hindi siya makatakas kahit gusto niya. Nakita niya ang isang malaking phantom figure ng isang daliri na marahas na dinidiin. Splat! Ang kanyang buong pagkatao ay dinurog at napadpad sa lupa na naging ambon ng dugo. Maging ang sahig sa ibaba ay may indent ng malaking daliri, halos gumuho ang buong gusali. Si Lennox Johansson ay patay na. Ano? How dare you? Nang makitang pinapatay ni Alex si Kapitan Johansson sa isang mapangahas na paraan, agad na namula sa galit ang mga mata ng mga tao mula sa Department 6. Bilang mga miyembro ng Departamento 6, sila ay orihinal na salungat sa Divine Constabulary. Ang magkabilang panig ay nasa isang seryosong mapagkompetensyang relasyon kung saan wala sa kanila ang nagkagusto sa isa. Sa sandaling ito, may biglang nagtaas ng baril sa kanyang kamay. Gayunpaman, sa susunod na segundo, agad na lumipat sina Geronimo, Brittany, Maya at lahat ng iba pa. Bang! 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 Boom! Nariyan din ang pressure na nagmula sa mental power ni Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1482. Wala pang 10 segundo, lahat ng mga tao mula sa Departamento 6 ay binugbog sa lupa. At ang mga nagtaas ng kanilang mga kamay laban kay Waltz ay patay na lahat. Sumigaw ang isang maliit na pinuno ng operasyon, nagre-rebel kayo, Geronimo Melves. Bilang miyembro ng Divine Constabulary, hayagang hinarap mo ang Department 6 at pinatay ang ating mga tao. Maghintay ka na lamang na parusahan ng ating Panginoong Commander, tiyak na ipaghihiganti niya ang ating mga kapatid na namatay. Sunod-sunod ding nagsisigawan ng ibang mga taga-Department 6. Kung may lakas ka ng loob, patayin mo na lang kami. Ipaghihiganti tayo ng Panginoong Commander. Sa sandaling ito, isang galit na boses ang umalangaw-ngaw. Sinong nagsabing ipaghihiganti kita? Nang sabihin ang unang salita, malayo pa rin ang tunog ng boses. Sa oras na sinabi ang buong pangungusap, ang tao ay nakarating na sa harap ng kanilang mga mata. Ang taong dumating ay hindi ibang tao, ngunit ito ay ang Lord Commander ng Department 6, Grant Zenos. Bago dumating si Alex ay tinawagan na niya si Grant. Pagkalipas ng ilang araw, ang usapin sa Leviathan Gate Island ay karaniwang napag-usapan. Ang mga alagad na iyon mula sa Leviathan Gate na dapat patayin ay pinatay na, at ang mga dapat masakop ay nasakop. Para sa kakayahang mag-set up ng napakagandang plano bilang dating pinuno ng Divine Dragon Sect, tiyak na hindi isang malambot na tao si Jaden Fleming. At ang lahat ng nasusupol na disipulo ay kontrolado rin niya gamit ang matinding paraan, tiyak na hindi sila maglalakas loob na ipagkanulo siya. Kaya wala nang punto para manatili si Grant doon. Habang binabalak niyang umalis sa isla, natanggap niya ang tawag ni Alex.
Nang makita ng iilang tao mula sa Department 6 na dumating ang kanilang Lord Commander sa pinangyarihan, agad silang napuno ng beans at tila hindi narinig ng maayos ang sinabi ni Grant. May sumigaw kagad, Lord Commander, ang mga tao mula sa Divine Constabulary ay hindi makatwiran at pinapaboran ang mga kriminal. Deserve nila ang 1,000 kamatayan para dyan. Ang Hieronimo Melves na ito bilang presidente ng Divine Constabulary ay aktwal na ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa mga personal na pakinabang, nilabag ang batas kahit alam niya ito. At winasak ng Rockefeller na iyon ang iyong apo ang ibabang bahagi ng katawan ni Gil. Napatay din niya si Kapitan Johansson ngayon lang di asterisk man siya. Pakiusap Lord Commander, patayin mo siya para parusahan siya. Malungkot at malamig ang mga mata ni Grant. Si Alex ang kanyang Panginoon at ang lalaking ito ay talagang humiling sa kanya na patayin ang kanyang sariling amo. Napakagaling. Napatingin si Grant sa lalaking nagsalita. Ang lalaki ay agad na napuno ng pasasalamat at nadama na nakuha niya ang pagpapahalaga ni Grant. Ang pagkamit ng tagumpay ng kanyang karera ay hindi tila isang malayong pangarap sa ngayon. Gayunpaman sa sandaling ito biglang kumilos si Grant. Tumama ang palad niya sa ulo ng lalaki. Boom! Tarat-tarat. Nagulat ang lalaki at agad na nawala ang kanyang malay. Napatay siya ni Grant sa isang hit. Lord Commander, ano ang ginagawa mo? Ulalas ng maraming tao mula sa Department 6. Ano ang ginagawa ko? Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ko? Naglilinis ako ng basura. Sumigaw si Grant na nagngangalit sa galit. Sinong nagtanong sa iyong pumunta dito? Sino ang humiling sa iyo na labanan ng Thousand Miles Conglomerate? Sabihin mo sa akin ngayon sino ang nag-utos. Napatulala ang ilang tao mula sa Department 6. Sila ay dumating upang tumayo para kay Gil. Sa katunayan, narito sila dahil gusto nilang purihin ang Panginoong Commander. Anong nangyari? Maling sapatos ba ang pinakinang nila? May nagpa siya nakagati ng bala at sinabing, sa pagtugon sa Panginoong Komandante, ito ay ang iyong apo, si Gil Zenos. Tumingin sa kanya si Grant at malamig na sinabi, si Gil ba ay bahagi ng Department 6? Nagulat ang tao at sumagot, hindi. Hindi naman, bakit mo kinuha ang utos niya? Bahagi ka ba ng Department 6 o ikaw ba ang alipin ni Gil? Walang imak ang tao habang nanginginig. Ipinagpatuloy ni Grant ang pagtatanong, nakapaglista na kayo ng napakaraming krimen na ginawa ng Thousand Miles Conglomerate, mayroon bang tiyak na ebidensya? Mayroon bang anumang panlilin lang sa proseso ng pagkuha ng mga ito? Sagutin mo ako ng tapat. Ang katayuan ng Lord Commander ang pinakamalaking pressure. Ito ay dahil siya ang Diyos ng Department 6, ang tunay na idolo sa lahat ng nasasakupan. Thud. Ang tao ay lumuhod sa lupa sa kanyang mga tuhod. Panginoong Commander, ito lang ang utos ni Kapitan Johansson, sinusunod lang namin ang utos. Bullsh asterisk T. Lahat ba kayong walang utak? Alam mo ba ang konsepto ng tama at mali? Maaari mo bang malinaw na makilala ang mga karapatan at mali? Ano ang panunumpa na isinumpa mo sa unang araw na sumali ka sa Departamento 6? Ang iyong tungkulin ay makilala ang totoo at mali, parusahan ang kasamaan, ipagtanggol ang sariling tahanan at bansa pati na rin ang pagsilbihan ng mga tao. Pero, anong ginagawa niyo? Napakatapang. Lahat ng nandito ngayon ay aalisin sa kanilang mga posisyon at iimbestigahan. Magwala ka. Kabanata 1483. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Nagsimulang pumalakpak si Hieronimo Melves mula sa gilid. Pumunta siya sa harapan ni Grant Zenos at sinabing, Panginoong Commander, napakaganda ng ginawa mo sa bagay na ito ngayon. Ipinakikita nito na talagang maaasahan ka pa rin sa mga pangunahing tanong ng tama at mali. Namula ang mukha ni Grant. Si Alex ang kanyang kasalukuyang amo, ngunit si Hieronimo ang lolo ni Alex. Siya ay naging mas mababa ng 2 antas ng walang dahilan. Napaawang ang labi niya ngunit hindi siya makapagsalita. Gayunpaman, iisa lang ang boses na malinaw niyang naririnig, ito ay walang iba kundi ang mga salita ni Alex. Itago ang relasyon sa pagitan mo at ako bilang sikreto. Huwag hayaang malaman ito ng sinuman.
Nang marinig ito ni Grant ay agad niyang naintindihan. Naging flamboyant din ang ekspresyon ng mukha niya. Matandang Melves, ikaw ang nawala sa mga kamay ko, anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Rihim ka bang nagsuka ng dugo dahil sa galit noong nakaraan? Sa totoo lang, alam ko talaga kung ano ang sitwasyon mo. Isa ka lang pseudo martial honor. Gusto mo bang malampasan ako sa buhay na ito? Walang pagkakataon. Martial honor na talaga ako ngayon. Kung hindi ka naniniwala, gusto mo bang subukan itong muli? Kalimutan mo na. Napakalaking kaguluhan na ang nangyari dito, sa tingin mo ba ay wala talagang alam ang mga big shots tungkol dito? Sai, kailangan kong linisin ang kalat na ito ngayon. Yung masamang hayop na si Gil Zenos, naging mayabang siya gamit ang pangalan ko. Bibigyan kita ng paliwanag mamaya. Oh. At paano mo planong gawin iyon? Handa akong parusahan ang sarili kong miyembro ng pamilya kung hinihingi ito ng hustisya. Ang mga salita ni Grant ay talagang nakadirekta kay Alex. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Hindi gaanong pinansin ni Alex ang Lord Commander. Naglakad siya papunta kay Waltz. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang tinitingnan kung may mga sugat ba siya. Pagkatapos binuhat siya nito sa kanyang mga braso. Umuwi muna tayo. Nagmamadaling inayos ni Waltz ang kanyang damit. Hoy, ingat ka. Nakasuot ako ng tradisyonal na damit. Sabi ni Alex, wala ka bang pantalon? Bakit ka nagsusuot ng damit buong araw, kanino ka nagbibihis? Para sa'yo, obviously. Pagkatapos magsalita, umadjujek si Waltz bago ipinulupot ang magkabilang braso sa leeg ni Alex, habang ang labi nito ay malapit sa kanyang tainga. Buti na lang at ngayon lang dumating ang tita mo. Kung hindi, hindi ko talaga kayang makita kang ganito. Oh, nasaan siya? Nagkataon lang na may hinahanap si Alex. Pagpasok niya sa libingan mamaya, isasama niya si Tita Rockefeller. Umiling si Waltz. Hindi ko rin alam na wala siya kaagad. Si Richard Asterisk. Sa 2 araw na ito, dumating din si Gil Zenos sa California. Alam niya ang lahat tungkol sa Thousand Miles Conglomerate. Sa ilalim ng sinadyang pagsulong ng Departamento 6, ang Thousand Miles ay parang isang ticking time bomb. Hindi mabilang na mga kasosyo sa negosyo na may malapit na kaugnayan sa Thousand Miles ang nag-terminate ng kanilang mga kontrata sa kanila dahil sa pressure. Kahit na ang mga kasosyo sa negosyo ay kailangang magbayad ng malaking likidadong pinsala, wala silang magagawa. Ang mga nasa negosyo at komersyal na mundo ay hinding-hindi makakalaban sa mga may hawak na baril sa kanilang mga kamay, maliban kung ayaw na nilang mabuhay pa. The Asterisk Manit, ang babaeng presidente na iyon mula sa Thousand Miles ay napakabihirang kagandahan. Inihagis ni Gil ang isang stack ng mga larawan sa mesa na may Waltz sa mga ito. Ito ay malamang na mga larawan na natagpuan sa internet at pagkatapos ay naiprint. Sinimulan pa lamang ni Gil na bigyang pansin ang Thousand Miles matapos mabali ang mga paa ni Winnie. Pagkatapos nalaman niya mula kay Winnie na si Waltz ay isang nakamamanghang kagandahan. Pagsulyap sa kanyang mga larawan sa sandaling ito, talagang namangha si Gil. Mas maganda pa siya, sexy at kaakit-akit kaysa kay Cheryl o Phoebe, para siyang isang likas na succubus. Dapat nasa akin siya. Habang nagsasalita si Gil ay hinaplos niya ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Sa kasamaang palad, wala siyang naramdaman. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumulalas ang kanyang personal na babaeng assistant, Young Master Gil, ikaw. Nabasa mo na naman ang iyong sarili. Matagal nang nawala ng kontrol si Gil sa pag-ihi at wala siyang maramdaman. Hindi niya namalayan hanggang sa umabot na sa lupa ang likido. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng sobrang hiya at kahihiyan na gusto niyang pumatay ng tao. Ang tingin sa kanya ng babaeng katulong na sa una ay wala, ngayon ay parang isang matinding pangungutya sa kanya. The Asterisk Manit, paano ako magpapakatanga sa mga babaeng may ganitong kondisyon? Halika dito, dilaan mo ako ng malinis. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1484. Natigilan ang babaeng katulong. Didilaan mo ba o hindi?
Kung hindi mo dilaan, papatayin kita ngayon. Sa tingin mo ba hindi ko masasabi ang iniisip mo? Bagamat nag-aatubili ang babaeng katulong, naipon na ni Gil ang malalim na impluwensya sa kanyang isipan, kaya't hindi siya naglakas loob na labanan ito at masunurang sumunod sa utos nito. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto at pumasok ang isang matangkad na tao. Si Lord Commander iyon, si Grant Zenos. Pinagmamasdan ni Grant ang dalawang tao sa silid na may walang pakialam na ekspresyon at hindi natitinag na mga mata. Samantala, hindi napansin ni Gil ang presensya ni Grant hanggang sa lumakad si Grant at ibinuka ang kanyang bibig. Gil, ilang taon ka na ngayong taon? Nagulat si Gil at nagmamadaling itinulak ang babaeng katulong. Sa harap ni Grant, palagi siyang nagpapanggap na isang mabuting, masunureng bata. Kahit kailan ay hindi pa siya nahuling nakabusangot tulad ngayon. Natigilan siya habang nakatingin sa tiyuhin na may takot at kaba. Lolo, ikaw. Kailan ka dumating? Sa kabilang banda, diretsong lumuhod ang babaeng katulong. Diretsong winawagayway ni Grant ang kamay, pinaalis ang babaeng katulong. Tinatanong kita, ilang taon ka na ngayong taon? Ang boses ni Grant ay tumaas ng ilang antas at ang tono ay mas malupit. Lolo, ako, 21 taong gulang na ako ngayong taon. Girlfriend ko lang talaga yung taong yun, nagkukulitan lang kami. Mabilis na sabi ni Gil. 29 na taong gulang. At wala ka pa ring naabot sa edad na ito, nakakahiya ka talaga sa pamilya Zenos. Umiling si Grant. Ang aking titulo ng Panginoong Commander ay nagbigay sa iyo ng isang kublihan, marangal na buhay sa loob ng maraming taon. Kung ano ang maaari mong matamasa, nasiyahan ka sa lahat. Ito ay dapat na isaalang-alang na sapat na sa iyong lolo. Lolo, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang mga tao ay maaaring gumawa ng mga maling bagay, ngunit hindi nila magagawa ang mga ito sa lahat ng oras. Kung hindi, ano ang saysay ng pamumuhay? Hindi mo rin ba iniisip? Gil, mas maganda kung ipikit mo ang iyong mga mata. Lolo, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Na-set up na ako. Wala akong maramdaman sa ibabang bahagi ko at hindi ko may pagpapatuloy ang linya ng pamilya. Lolo, kailangan mong ipaghiganti ako. Maghiganti ka. Ano ang dapat ipaghiganti? Alam mo ba kung sino ang gumawa sa iyo na isang eunuch? Siya ang master ng lolo mo. Siya ay isang buhay na kahit ako, ang iyong lolo, ay kailangang lumuhod sa harap niya kapag nakita ko siya. Ano? Nang marinig iyon ni Gil ay nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa lahat. Paanong ang maliit na sohang palad na iyon, ang elder ng Divine Constabulary, ay magiging Panginoon ng kanyang lolo? World-class joke ba ito? Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na paniwalaan ito. At biglang, dirdiretsong ipinatong ni Grant ang kanyang palad sa korona ng kanyang ulo. Si Richard Asterisk. Sa Rockefeller Manor, noong katatapos lang gamutin ni Alex ang tama ng baril kay Waltz, isang malakas na dagandong ang nagmula sa labas ng pinto. Pagbigyan si Zenos, humihiling ng madla. Maraming tao sa Rockefeller Manor sa sandaling ito. Bilang karagdagan kina Brittany at Alex, naroon din si Keith mula sa pamilya Yaw, gayon din sina Michelle Yaw, Hailey Lawson at maging si Sharpay. Kumunot ang noo ni Jeronimo. Bakit nandito na naman ang matandang umutot na iyon? Mahina hong sumagot si Alex, pasok. Kahit mahina ang boses niya, malinaw na narinig iyon ni Grant. Kumpiyansa na pumasok si Grant sa manor, hawak ang isang kahon sa kanyang mga kamay. Nang makita niya si Jeronimo, diretsong ibinato sa kanya ang kahon. Matandang Melves, kunin muna. Ito ang paliwanag at hustisya na ibinibigay ko sa iyo, si Grant Zenos. Binuksan ni Jeronimo ang kahon. Nagulat ang lahat ng naruroon, ulo ng tao talaga. Lalong lumalim ang pagsimangot ni Jeronimo at sinulyapan niya si Grant. Pinatay mo talaga ang sarili mong apo. Sinabi ko na napaparusahan ko ang kapamilya ko kung hiningi ng hustisya. Natural, hindi ako magpapakita ng anumang favoritism, sabi ni Grant. Medyo kinabahan si Brittany dahil kilala niya si Grant at naramdaman pa niyang may kaugnayan kay Grant ang pagkamatay ni William.
At ngayon nang makita kung paano pinatay ni Grant ang sarili niyang apo, ang poot ay lalong lumalim sa loob niya. Bahagyang nag-aalala siya na narito si Grant para maningil sa lahat ng utang. Pagkatapos sinabi ni Grant kay Alex, Elder Rockefeller, maaari ba tayong magsalita ng privado? Sumigaw si Brittany nang hindi nag-iisip, huwag. Tinapik ni Alex ang kamay niya. Ayos lang. Pagkatapos maglakad nina Alex at Grant sa isang sulok ng mansyon, lumuhod si Grant. Guro, ako, si Grant Zenos ay hindi naging mahigpit sa aking disiplina. Please parusahan mo ako. Kabanata 1485. Kung ang eksenang ito ang masasaksihan ni Jeronimo, lalabas na sa kanyang ulo ang kanyang mga mata. Lumuhod talaga ang marangal na Lord Commander ng Department 6 para sa kanyang apo. Isa lang itong hindi maiisip na eksena. Tayo. Kinawayan ni Alex ang kamay kay Grant. Wala talagang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Ngunit ang iyong marangal na Departamento 6, ang pinakamataas na puwersang nagpapatupad ng batas sa bansa, ay parang isang larong pambata kahit ano pa ang mangyari. Ang mga tao doon ay pawang walang batas at wala silang pakialam sa kanilang budi o moral para sa kapakanan ng pambabola sa iyo. Maaari pa nilang gawin ang isang bagay na tulad nito. Talaga bang nagugas ng kamay ang nakatataas sa bagay na ito? Mabilis na sagot ni Grant, hindi naman ganoon. Ito ay isang nakahiwalay na kaso at ito ay ang resulta ng Lennox Johansson egeng ang buong bagay sa. Umiling si Alex. Malaki ang pagdududa ko na iyon ang kaso. Sa tingin ko dapat mong suriing mabuti ang mga taong nasa ilalim mo. Oo, gagawa ako ng masusing pagsisiyasat kapag nakabalik ako. Hindi ako nag-aalala tungkol sa mga bagay sa Department 6. Ano ang nangyayari sa Dragon Island? Nakabalik na ba ang Sectmaster ng Leviathan Gate? Tanong ni Alex. Sa pagitan ng Leviathan Gate at niya, nagkaroon ng malalim na hinaing. Ilang eksperto sa Leviathan Gate ang nahulog sa kamay ni Alex at maging ang young master na si Seamus Owen ay nasugatan niya ng husto. Gayunpaman, naramdaman niyang kakaiba ito. Bakit ang isang taong maghihiganti sa pinakamaliit na hinaing tulad ni Seamus ay biglang mawawala ng hindi na nangbubulok kay Alex? Hindi niya alam na ang cultivation ni Seamus ay naabsorb na ni Carol Rockefeller matagal na ang nakalipas bago siya napatay. Umiling si Grant. Hindi. Sinubukan din ng Department 6 na subaybayan ang blood feast ng ilang sandali, ngunit hindi namin mahanap ang kanyang bakas. Pero, may narinig ako mula kay Nira Yggdrasil, ang banal na dalaga ng Leviathan Gate. Ang blood feast ay may malapit na kaugnayan sa isang lihim na sekta at mayroon siyang manliligaw na mula rin sa sektang iyon. Isang lihim na sekta. Ano ang pangalan? Sa tingin ko ito ay tinatawag na witch cult. Hindi ko rin narinig. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Bakit ito naging mas komplikado? Ang Blood Fist ay ang Sectmaster ng Leviathan Gate at mayroon ding blood cult sa likod niya. Noon, biglang nagkaroon ng witch cult na ito. Sandali lang, parang pamilyar ang pangalan ng witch cult na parang narinig na niya ito dati sa kung saan. Nako, naalala ko lang. Naaalala mo ba ang kaso ng pagkidnap ng mga bata ng beggar gang na nagdulot ng kaguluhan kanina? Humanggo si Grant. Narinig ko na ito, ngunit ang kasong iyon ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Divine Constabulary. Sabi ni Alex, tama. Ang kaso ay kinasasangkutan ng isang taong nagngangalang Nani Kim at siya ay nag-claim na siya ay miyembro ng witch cult. Sa paghusga mula sa martial arts na nilinang ni Nani Kim, ang witch cult ay dapat na naglilinang ng ilang uri ng demonic cultivation. Maaari mong bigyang pansin ito. May pakiramdam ako na maaaring may koneksyon sa pagitan ng witch cult at blood cult. Naiintindihan. Habang nag-uusap sila hanggang dito, nag-trigger ang espiritual na kamalayan ni Alex at naramdamang may papalapit. Agad niyang itinigil ang pakikipag-usap kay Grant at sa lalong madaling panahon ay natuklasan niya na ang maliit na brat na iyon, si Holly, na nagsisikap na pumuslit sa kanila. Bahagyang ngumiti si Alex at sinabi kay Grant, Panginoong Commander, kung wala nang iba pa mangyaring bumalik. Hindi kita iimbitahan na kumain kasama ang pamilya ko. Si Grant ay isa ring kamanghamanghang tao. He chuckled and said, sinong gustong kumain sa bahay mo?
Ang matandang Melves ay mabisyo, mas natatakot akong maglagay siya ng lason sa aking pagkain. Aalis na ako, kuya. Mag-isa ka. Pagkasabi noon, tumalon ng mataas si Grant sa hangin at lumipad. Si Richie asterisk. Sinulyapan ni Alex ang mga palumpong malapit pagkatapos ay pumulot siya ng sanga at itinapon sa direksyong iyon. Ah! Nagulat si Holly at napasigaw. Tumawa si Alex. Lumabas ka, Holly. Hindi ka ba natatakot na ang mga langgam ay pumasok sa iyong mga tainga habang nagtatago sa mga palumpong? Tumalon si Holly palabas. Bro, paano mo ako nahanap? Tinago ko na ang sarili ko. Biro ni Alex. May amoy ka ng gatas, naaamoy ko ito mula sa 1 milya ang layo. Imposible, wala akong gatas, paano ako naamoy ng ganoon? Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1486. Hahaha. Bumalik sa pangunahing bulwagan nang makitang ligtas at maayos si Alex, nakahinga ng maluwag sina Brittany, Geronimo, at lahat ng iba pa. Tinanong ni Geronimo kung tungkol saan ang nakipag-uusap sa kanya ni Grant at nakahanap si Alex ng ilang dahilan para guluhin ang pagtatanong bago muling nagsimulang mag-chat ang lahat. Then, Geronimo brought up a topic that he wasn't aware of being sensitive and said, "Anak, 1 taon na pong wala ang asawa mo. Ikaw ay bata at maganda. Hindi mo naman intensyon na manatiling balo habang buhay, di ba? Gusto mo bang hilingin ko sa iyong pangalawang ina na humanap ka ng angkop na lalaki?" Agad namang sumagot si Alex, "Hindi." Sinaman ng tingin ni Geronimo si Alex. "Oh, mabahong brat. Marami ka ng asawa at asawa. Paano mo hahayaan na mabalo ang iyong ina? Ang iyong ina ay isa ring normal na babae at mayroon siyang mga pangangailangan. Hindi ba pwedeng araw-araw mo lang siyang aasa sa sarili niya?" Walang hiyang nagsasalita ang matandang ito. Namumula na ang mukha ni Brittany dahil sa kahihiyan at agad na pinutol ang mga salita ni Geronimo. "Huwag na nating pag-usapan ito. Hindi ako papayag." Sinisi ni Geronimo si Alex sa sinabi niyang, "Anak, huwag mong pakialaman ang batang ito. Siya ay napakatanda na at hindi mo kailangang maglagay ng labis na pagsasaalang-alang sa kanyang pagtanggap. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong kaligayahan. Ang isang babae ay hindi maaaring maging masaya sa buhay ng walang lalaki, hindi ba sa tingin mo?" Pagkatapos ng isang post, nagpatuloy siya, "Maraming mabubuting lalaki sa Alaska. May mga opisyal. May mga mayayaman. Ang ilan ay advanced sa martial arts at maging ang mga celebrity. As long as you like it, tutulungan talaga kita bilang tatay mo." Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata at naisip, balang araw, babalik ang aking ama, at kapag nalaman niyang nag-asawang muli ang kanyang asawa, baka sumabog siya kaagad. Gayunpaman, sa pagtingin kay Geronimo, tila hindi lang sinasabi ng matanda ang mga salita. Talagang nag-aalala siya na ang matandang ito ay magiging posporo sa kanyang ina at kahit na hindi ito gagana sa huli. Sa sandaling lumabas ang salita, hindi ito makakabuti para sa reputasyon ng kanyang ina. Nagsalita agad si Alex. "Hindi, sinabi ko na hindi, kaya, no. Sabi ko, bata ka. Bakit hindi mo kayang tumayo sa kalagayan ng iyong ina at pag-isipan ito? Alam kong hindi mo matatanggap na emosyonal ang pagkakaroon ng stepfather, ngunit wala na ang iyong ama. Hindi siya patay. 1 taon na siyang nawala at sinasabi mong hindi siya patay. Siya. Ano ang sinabi mo?" Natigilan si Geronimo. Nanlaki ang mga mata ni Brittany. "Alex, anong sabi mo? Hindi patay ang iyong ama. Anong ibig mong sabihin?" Napakamot ng pisngi si Alex. "Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ginawa ng tatay ko ang kanyang pagkamatay. Hindi siya patay. Boom. Tarat-tarat." Pakiramdam ni Brittany ay parang may sumabog na bomba sa kanyang isipan. Inawakan niya ng mahigpit ang kamay ng anak. Peke niya ang pagkamatay niya. Tapos nasaan siya ngayon? Nasaan na siya? Bakit hindi siya pumunta sa atin? Hindi ko alam ang mga detalye tungkol sa kanyang kinaroroonan ngayon, sabi ni Alex. Ngunit ang kanyang abo ay hindi totoo at ito ay abo ng isang matandang baboy.
Ayon sa aking mga pagsisiyasat sa nakalipas na 6 na buwan, maaaring pumunta siya sa isang partikular na lugar. Tuwang-tuwa si Brittany na hindi na niya kayang maging mas excited pa sa sandaling ito. Nang sabihin ni Alex na ang kanyang ama ay hindi lamang isang ordinaryong tao, na hindi lamang siya isang Grandmaster, at isa rin siyang cultivator at head military instructor sa Hidden Dragon, lahat ng naruroon ay natigilan. Kahit si Geronimo. Para naman kay Brittany, kinatok niya ang kanyang noo at bamulong, nakatagong dragon. Ako. Pakiramdam ko ay may ilang impresyon dito. Di, pero bakit wala akong maalala? Dapat kong tandaan ito, ako. Kakaiba ang kinikilos niya. Maya-maya, bigla siyang napasigaw at bumagsak sa lupa. Ah! Umaga, nanay. Anong mali? Anak. Si Brittany ay nawalan ng malay at lahat ay natakot. Bilang Ultimate Book of Medicine Inheritor, dali-dali siyang sinuri ni Alex gamit ang iba't ibang pamamaraan at ang mga resulta ay nagulat siya. May kakaiba sa kaluluwa ni Brittany. Ang mga ordinaryong tao ay may 3 kaluluwa at 7 bahagi ng espiritu sa kanilang buong kaluluwa at wala sa kanila ang kailangang-kailangan. Gayunpaman, si Brittany ay mayroon lamang 2 kaluluwa at 6 na bahagi ng espiritu, kulang ng isa sa bawat bahagi. At siya ay tila normal dahil sa kanyang dagat ng kamalayan, 2 soul substitute lotus seeds ang nagsilbing pamalit sa mga sangkap na nawawala sa kanyang kaluluwa. Kabanata 1487. Kahaliling kaluluwa na binhi ng lotus. Bakit nandito? Nang masuri ni Alex ang kalagayan ni Brittany, bumagsak siya sa lupa sa hindi makapaniwala. Napatulala rin si Geronimo at mabilis na nagtanong, ano itong soul substitute lotus seed? Alex, bilisan mong sabihin sa amin. Anong problema ng nanay mo? Sina Maya, Waltz, Michelle, at lahat ng iba pa ay nataranta at nagsam, at dali-dali nilang tinulungan si Alex na bumaba sa lupa. Ang mukha ni Alex ay mapatla at ang kanyang puso ay sumasakit. Ang kaluluwa ng aking ina ay hindi kumpleto. Karaniwan, ang kaluluwa ng isang tao ay may 3 kaluluwa at 7 espiritu na mga sangkap na bumubuo sa isang buong kaluluwa. Ngunit mayroon lamang siyang 2 kaluluwa at 6 na bahagi ng espiritu. Kulang siya ng isa sa bawat isa at ang soul substitute lotus seed ay nagsisilbing pamalit sa mga nawawalang bahagi. Ito ay isang uri ng espiritual na kagamitan at ito ay talagang bihira, ngunit may mga pagkakataon na ito ay madudurog din. Ano? Kung ganoon, kamusta na si Mama ngayon? Tanong ni Maya. Bagaman mukhang normal siya sa paggamit ng soul substitute lotus seed, ito ay isang consumable item. Sa kalaunan, mawawalan ng kapangyarihan ang device. Gayon din kung ang espiritu at isip ay lumala ng labis, ang pagkonsumo ng espiritual na kagamitan ay magiging mas mabilis. Kapag ito ay natupok, ito ay darating sa ganito, at ang tao ay hindi naiiba sa isang vegetative na tao. At saka kung walang soul substitute lotus seed, habang tumatagal ang mga bahagi ng kaluluwa ay nawawala, magkakaroon ng mas malalalim na epekto pagkatapos. Nang sabihin niya ito hanggang dito, kinasusuklaman ni Alex ang kanyang sarili at hinampas ang sarili niyang ulo. Paano ako magiging tanga at hindi ko ito makikita ng mas maaga? Mas kapaki-pakinabang sa kanya ang sitwasyon niya noong siya ay nakoma. Ang espiritual na kapangyarihan ng lotus seed ay hindi mauubos kung siya ay nasa ganoong kalagayan. Ito ay dahil sa aking pagkamatuwid sa sarili. Ako ang may gawa nito sa kanya. Napaiyak si Maya at niyakap si Alex. Kuya, huwag kang ganyan. Hindi mo ginasto ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay humanap ng paraan para iligtas si nanay. Matapos maubos ang soul substitute lotus seed, may mahahanap pa ba tayo? At saan natin ito mahahanap? Pinagsama-sama ni Alex ang sarili at dahan-daang kumalma bago sinabing ang soul substitute lotus seeds ay mga maitim na bagay at karaniwan itong tumutubo sa ilalim ng lupa. Halimbawa, malalaking libingan. Kagaya ng sinabi niya ay bigla niyang hinampas ang hita niya nang may pumasok sa kanyang ulo. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit pumasok ang aking ama sa libingan ni Caesar. Malamang na pumasok siya para hanapin ang soul substitute lotus seed siya.
Nalaman kong muli siyang pumasok sa libingan ni Caesar at iyon din ang huling lugar na nakita niya. Hindi kaya natigil siya sa loob at hindi na makalabas. Nagulat si Alex sa kanyang hula. Palagi niyang iniisip na ang kanyang ama ay pumasok sa libingan para sa iba pang mga bagay, tulad ng susi na tumutugma sa banal na aklat o iba pa, at kapag nakuha niya ito, ginawa niya ang kanyang kamatayan upang pumunta sa ibang lugar. Gayunpaman kung pumunta siya sa libingan upang hanapin ang binhi ng lotus, dapat ay bumalik siya ng mas maaga. Ngayong 1 taon na siyang wala. Malaki ang posibilidad na mayroon talaga siyang. Hindi nang ahas si Alex na magtagal pa sa linyang ito ng pag-iisip. Kailangang magmadali ni Alex sa puntod sa lalong madaling panahon. Siguro, baka buhay pa siya. Si Richit Asterisk. Sing 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 sing. Nagring ang phone ni Cheryl. Alam din niya ang tungkol sa nangyari sa Thousand Miles sa nakalipas na 2 araw, ngunit isa lamang siyang doktor na may limitadong kakayahan at alam na hindi siya makakatulong. Kaya, maaari lamang niyang panoorin ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng balita na ang panganib na nagbabadya sa Thousand Miles ay lumipas na. 1 oras lamang ang nakalipas, ang mga opisyal sa California ay naglabas ng isang espesyal na paunawa upang linawin ang pangalan ng Thousand Miles Conglomerate. May katibayan upang patunayan ang kanilang kawalang kasalanan. Tungkol naman sa mga nagdaang malakihang pagsasara ng tindahan at hindi kanais-nais na mga pahayag na sumigaw, ang pulisya ay dumating sa harap upang sabihin na may mga kriminal na nag-ulat ng mga bagay na iyon. Nilabag ng mga kriminal na ito ang batas sa pamamagitan ng paglalagay ng mga malisyosong komento pati na rin ang pag-set up ng Thousand Miles. Gayunpaman, ang lahat ay tinitingnan ng bago at ang mga kriminal ay nahuli. Ang lahat ng negatibong balita tungkol sa Thousand Miles ay ganap na binawi. Sa sandaling lumabas ang balita, muling nagkagulo ang California. Ang ilan ay masaya, habang ang ilan ay nag-aalala. Lalo na yung mga hindi nakayanan ang pressure. Noong nagkaproblema ang Thousand Miles Conglomerate, lahat ng tauhan na nagmungkahi na magbitiw ay na-blacklist ni Waltz at hindi na mauulit. Ang mga kumpanyang iyon na nabigong makayanan ang pressure at tinapos ang kanilang mga kontrata sa Thousand Miles ay dumanas din ng mga pagkalugi sa iba't ibang antas. Kahit na may mga pakikipagtulungan sa hinaharap, ang mga kumpanyang ito ay mairarango sa ibaba ng listahan. Kaya naman gamaan din ang pakiramdam ni Cheryl. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1488. Nang matanggap niya ang tawag mula kay Alex, naisip ni Cheryl na ito ay upang ipahayag ang mabuting balita at siya ay nasa mabuting kalagayan. Alex, nakita ko na ang balita. Binabati kita at nagawa mong baguhin ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, paus ang boses ni Alex. Cheryl, may problema sa nanay ko. Bilisin mo at ipatingin sa kanya si Gilherm. Ha? Anong nangyari sa nanay mo? Pag-uusapan natin yan kapag nandito ka. Nag-aalala si Cheryl. Ang kasalukuyang mga kasanayan sa medikal ni Alex ay ilang beses nang mas mahusay kaysa sa kanya. Kung kahit siya ay walang magawa, tiyak na nasa malaking problema si Brittany. Hindi siya nagatubiling hindi tumigil sa kanyang mga hakbang habang nagmamadaling lumabas ng pinto at hindi nagtagal ay nakarating siya sa Rockefeller Manor. Si Richit Asterisk. Kahaliling kaluluwa na binhi ng Lotus. Nang makita ni Gilherm ang hitsura ni Brittany, nasabi niya kaagad. Bago masira ang Soul Substitute Lotus Seeds, ito ay sumanib bilang isa sa kaluluwa at walang nakikitang mali. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nakahanap si Alex ng anumang mali kay Brittany bago ito. Gayunpaman, kapag ang espiritual na kapangyarihan ng Lotus Seed ay naubos na, isang makapangyarihang doktor ang makakapagsabi sa isang sulyap. Gilherm, may magagawa pa ba? Tanong ni Alex. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Gilherm at sa wakas ay nagsabi, Guro, ito ay napakadaya. Maliban na lang kung makakahanap ka kaagad ng bagong Soul Substitute Lotus Seeds, mukhang hindi optimistic ang sitwasyon sa iyong ina. Ngunit hindi ito madaling mahanap at isa lang ang naiisip kong paraan. Agad na sinabi ni Alex, kung gayon, sabihin mo sa akin. Inakala ng lahat na naruroon na kakaiba ang pag-uusap ni Alex kay Gilherm.
Iyon ay dahil si Gilherm ay isang kaluluwang katawan at tanging sina Alex at Cheryl lamang ang nakakakita at nakakarinig sa kanya. Yung iba na hindi maiwasang isipin na nawala sa isip niya si Alex. Ang soul sealing technique ni Zarbeco. Sagot ni Gilherm. Pansamantala naming itatatak ang kaluluwa ng iyong ina upang ang natitirang mga kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi mawala o mabawasan at hindi rin ito tumulo. Ngunit sa panahong ito, ang iyong ina ay nasa vegetative state. Gayon din, ang espiritual na kapangyarihan ng iyong ina ay limitado at may limitasyon sa oras para sa pamamaraan ng soul sealing. Sa karamihan, magkakaroon siya ng kalahating buwan. Master, kailangan mong mahanap ang soul substitute lotus seed sa loob ng panahong ito. Kung hindi, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari. Saglit na nag-iisip si Alex sa kamataimtim na tumango. Kalahating buwan. Kailangang mahanap ni Alex ang soul substitute lotus seed sa loob ng panahong iyon. Di nagtagal, nagsanib-sanib sina Alex, Gilherm, at Cheryl para isagawa ang soul sealing ni Zarbeco sa Brittany. Para naman kay Geronimo, sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang koneksyon, agad siyang nagpadala ng mensahe para hanapin ang soul substitute lotus seeds. Kasabay nito, inutusan niya si Zachary na dalhin si Quincy Zupin sa Rockefeller Manor ng nagmamadali. Kailangang maging handa si Alex sa lahat ng aspeto. Habang ginagamit niya ang kanyang mga channel para makipag-ugnayan sa kanyang mga koneksyon, pinakilos niya ang iba upang simulan ang paghahanap para sa soul substitute lotus seeds at nag-alok pa ng mataas na presyo para bilhin ito. Sa kabilang banda, gumawa siya ng agarang kaayusan na personal na pumunta sa libingan ni Caesar. Makalipas ang 3 oras, dinala ni Zachary si Quincy. Pagkaraan ng ilang sandali na hindi siya nakita, si Quincy, na sa una ay isang ambisyosong tao, ay naging isang payat at pagod na tao. Ang nangingibabaw na kapangitan na dating taglay niya ay naglaho. Sinulyapan ni Quincy si Alex at natigilan bago pag-alit na sinabi, "Ikaw pala. Bakit mo ako pinatawag dito?" Hindi pa rin niya alam kung ano ang pakay ni Alex. Hindi nagpatalo si Alex at diretsyong sinabi, "Iniling sa akin ng iyong senior, Zane York, na palayain kita." Natigilan si Quincy. "Zane. Nasaan na siya?" "Wala siya dito." "Ha ha ha ha. Boy, gusto mo ako dito dahil sa susi ng puntod, di ba? Sinasabi ko sa iyo, itigil ang pangangarap. Hindi ko sasabihin sa iyo. Kung wala ako, walang makakakuha ng susi. Dahil wala na akong silbi, kung gusto mo akong patayin o takasan, gawin mo na lang." Umiling si Alex at kinuha ang kanyang telepono, dinial ang numero ni Zane. Si Alex naman. "Ang iyong junior ay ayaw ng mabuhay." Kabanata 1489. "Ano? Tinatawag mo ba ang senior ko?" Napatulala si Quincy, ngunit mabilis siyang ngumisi. Ang pagkakaroon ng kanyang nakatatanda ay isang hindi matitinag na bundok at ang pinuno sa mga drifters. Kahit ang mga abstract ay alam na ang mas magandang bagay sa kanya ay si Zane ay hindi isang ordinaryong tao. Kung ikukumpara kay Zane, kahit 100 Quincy ay hindi makakapantay sa kanya. Paano naging posible para sa isang tulad ni Alex na direktang makipag-ugnayan sa senior ni Quincy? Hindi ko alam kung saan mo nalaman na may senior ako, pero sa tingin mo kaya mo akong lokohin ng ganito at makuha ang tiwala ko. Talagang kinuha mo ako para sa... Bago pa matapos magsalita si Quincy ay inabot na sa kanya ni Alex ang telepono. "Gusto kang makausap ng senior mo." "Ano?" Natigilan si Quincy at tulala siyang tumingin kay Alex. Makalipas ang 2 minuto, kinuha niya ang telepono. "Kamusta, Queen?" The moment Zane called him that name, Quincy was shocked, disbelief on his face. Senior niya talaga yun. Sa isang iglap, pulang-pula ang kanyang mga mata. Ang kanyang senior ay isang mahalagang buhay sa kanya. Para siyang ama ni Zane. Si Zane ay mas matanda sa kanya ng 10 taon at nang pumasok si Quincy sa pagtuturo, siya ay 5 taong gulang pa lamang. Karaniwang abala ang amo kaya madalas siyang inaalagaan ng kanyang senior. Kaya kahit na si Zane ay kanyang senior, siya ay hindi naiiba sa isang ama sa mga mata ni Quincy. Gayunpaman, pagkamatay ng master, kinuha ni Zane ang mantle ng master at naging abala siya.
Palagi siyang abala sa walang katapusang mga gawain at mahirap para kay Quincy na makipagkita sa kanya at naisip niyang hindi na niya makikita si Zane sa buhay na ito. Senior, why ikaw? Paano? Queen, si Alex ay anak ni William Rockefeller. Ipinangako ko sa kanya na papasok ako sa libingan kasama niya bilang kapalit ng iyong kalayaan at pagpapanumbalik ng iyong paglilinang, walang preamble na sabi ni Zane. Nagulat si Quincy. Anong nicho? Kaibigan ni Cesar. Oo. Senior, huwag na. The last time, we barely escaped with our lives, sobrang nakakatakot. Ayoko na ulit pumasok doon. Senior, hindi mo ako kailangang iligtas. Hindi ka pwedeng pumasok doon. Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Nakapagdesisyon na ako. Naibalik na ba ang iyong cultivation base? Ang energy core ko ay inalis na. Paano ito posible na mabawi? Pagkasabi pa lang niya ay biglang gumalaw si Alex at may ibinulsa sa bibig niya na hindi niya alam. Ang punto dito ay wala pa siyang panlaban at agad niya itong nilunok. Napatalon siya sa gulat na paatras bago umungol, ano ang pinakain mo sa akin? Mahinahong sumagot si Alex, ito ay gamot para maibalik ang iyong cultivation base. Sige, kaunti lang ang oras ko, bilisan mo at gumaling ka. Pagkasabi noon, kinuha niya ang telepono mula sa kamay ni Quincy at sinabing, Mr. York, ayos lang ang junior mo. Magkita tayo sa karaniwang lugar bukas ng alas 6 ng gabi. Pagkatapos, ibinaba na niya ang tawag. Nadatnan ni Alex si Quincy na nakatulala sa tiyan na ito. Alam niyang nagsimula ng magkabisa ang gamot na ibinigay niya kay Quincy at nabawi ang kanyang energy core. Gayunpaman, ang energy core ni Quincy ay inalis sa loob ng higit sa 3 buwan at hindi ito ganap na mababawi sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kapangyarihan ng tableta. Kaya idiniin ni Alex ang isang palad sa tiyan ni Quincy at isang napakalaking pagsabog ng mga espiritual na kapangyarihan ang sumugod na tumulong sa muling paghubog ng kanyang energy core sa napakabilis na bilis. Ang buong prosesong ito ay hindi masakit o madali. Dahil ito ay masyadong magaspang at direkta, idinagdag na ang tableta ay may mali dahil sa kakulangan ng mga sangkap kapag nilikha ito gamit ang alchemy, mayroong ilang mga problema sa mga tuntunin ng kahusayan. Napasigaw si Quincy sa sakit. Gayunpaman siya ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao ngayon. Paano siya makakawala sa pagkakahawak ni Alex? Bakit ka sumisigaw na parang babae? Iisin mo na lang. Ang mga salita ni Alex ay lalong ikinagalit ni Quincy. Gayunpaman, hindi siya tanga. Ramdam na ramdam niya ang ginagawa ni Alex at talagang tiniis niya ito. Ang sakit sa kung saan ang kanyang ubod ng enerhiya ay nararamdaman noon na parang pinuputol ito ng paulit-ulit gamit ang mga kutsilyo at posibleng isipin kung gaano kasakit ang nararamdaman niya ngayon. Makalipas ang kalahating oras, naramdaman ni Quincy na bumalik muli ang kanyang energy core. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1490. Muling damaloy kay Quincy ang pakiramdam ng pagiging energized. Hindi niya napigil ang mapasigaw, nagpakawala ng suntok sa limestone sa malapit bigla itong nadorog. Parang medyo mas makapangyarihan siya kaysa dati. Tumawa siya ng malakas. Anak, paano kung anak ka ni William? Hindi ko gagawin ito para sa kapakanan ng iyong ama. Alam na alam ko ang iyong lakas at hindi mo ako mapipigilan kung gusto kong umalis. Dahil naibalik mo ang aking enerhiya core, ililibre ko ang iyong buhay ngayon. Gusto mo bang pumunta sa libingan ni Cesar? Papasok lang yan sa libingan mo. Aalis na ako. Pagkasabi nun tumawa ulit ng malakas si Quincy. Nang makitang nakatayo lang si Alex doon na walang ekspresyon, naisip ni Quincy na natigilan siya. Lalong ipinagmamalaki ni Quincy ang kanyang sarili. Agad siyang bumaba at lumabas ng mansyon. Idiot. Mahinang sabi ni Alex. Kailangan ba talagang sumama sa atin ang lalaking ito? Sa susunod na segundo. Boom! Tarat-tarat. Bumalik muli si Quincy, itinapon ng malakas sa lupa. Hindi siya makabangon ng matagal. Hindi nagtagal, isang figure ang sumugod at tumapat sa tiyan ni Quincy. Si Holly iyon. Gusto mong tumakbo.
Kaya mo bang tumakbo? Tiningnan ni Quincy ang hitsura ni Holly na mukhang 16 o 17 taong gulang na babae. Gayunpaman pinatumba niya siya sa lupa at hinawakan siya doon sa isang suntok lamang na hindi nag-iwan ng puwang para sa anumang pagtutol. Sa sobrang gulat niya, hindi siya makapagsalita. Sinabi ni Alex kay Holly, "Holly, ipaubaya ko sa iyo ang taong ito. Kung maglakas loob siyang tumakas ulit, baliin mo lang ang paa niya." Sige. Dahil sa kawalan ng malay ni Brittany, naging masama ang kalooban ni Alex. At puno ng pagmamadali. Napag-usapan na niya ang bagay na iyon sa kanyang lolo na si Jeronimo. Pansamantalang ilalagay ng pamilya Melves ang Brittany sa Alaska kung saan mayroong proteksyon ng isang Grandmaster at isang innate martial honor, si Jeronimo. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema sa mga tuntunin ng kaligtasan. Alex, hindi mo talaga kailangan na sumama ako sa iyo sa libingan. Isa pa rin akong distinguished innate martial honor pagkatapos ng lahat. Wala ba akong maitutulong sa iyo? Nang malaman ni Jeronimo na balak ni Alex na magtungo sa puntod, natural na gusto rin niyang pumunta. Umiling si Alex. Ang pagpasok sa libingan ay hindi tungkol sa pakikipag-away. Ito ay tungkol sa mga kasanayan. Sinasabi mo bang wala akong kakayahan? Kailangan mong malaman ang mga kasanayan sa pagbuo. At saka, lolo, may iba pang mas mahalaga. Sa loob ng Divine Constabulary, may mga taong gustong kunin ang mga bagay sa libingan. Maging ang blood cult ay nakatutok dito. Ang pagpunta sa libingan ay ang madaling bahagi, ngunit magiging mahirap na harapin ang mga umaatake mula sa mga anino. Ano? Mayroon ding mga tao sa Divine Constabulary na may sariling ideya. Sino sila? Akala ko dati ikaw pero ngayon alam kong may iba na. Kailangan kong umasa sa iyo upang tumulong sa bagay na ito, lolo. Sige. Tinapik ni Jeronimo ang kanyang dibdib at nangako kay Alex na walang magiging problema doon. Pagkatapos noon, kinuha ni Alex ang kanyang telepono para tawagan si Tita Rockefeller. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may biglang pumasok na tawag. Pagsilip sa display ng telepono, nakita ni Alex na si Claire Ascension na matagal na niyang hindi makontak. Napakunot ang noo ni Alex, ayaw talagang kunin. Gayunpaman, iniisip kung paano ganap na nagbago si Claire dahil sa kanyang amnesia, sinagot pa rin niya ang tawag. Nanay. Mula sa hiwalayan hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Alex ng ganoon. Alex, nabalitaan ko na may nangyari sa kumpanya mo. Paano na ang lahat ngayon? Mainit at may bahid ng pag-aalala ang boses ni Claire. Sa tuwing naririnig niya ang ganoong boses mula sa kanya, palaging nararamdaman ni Alex na hindi ito totoo at ito ay isang panaginip. Parang isang tigre na biglang naging maamong tupa. Oh, naayos na ang usapin, sagot niya. Buti naman naayos na. Tinakot ako nito kanina. Alex, bakit hindi ka pa umuwi ng ganitong oras? Hindi naman siguro nakipag-away kayo ni Dorothy, di ba? Ito ay isang bagay na sasabihin ng maraming biyenan kung ano ang sinasabi ni Claire ngayon. Gayunpaman para kay Alex, ang ganitong uri ng pag-aalala ay naruroon lamang noong panahon bago sila ikinasal ni Dorothy. Umiti siya at sinabing, hindi kami nag-away. Kung gayon, paano ang pagdating sa hapunan ngayong gabi? Matagal na kitang hindi nakikita at miss na kita. Till then.